Okay, ito ang ating panibagong reaction. Mainit na balita ngayon. Vice President Inday Sara Duterte gustong ipa-impeach sa mga bangag. Nataranta na sila. Panoorin natin ito, ang mga expose ni Madam Maharlika. Huwag na natin patagalin pa. Ng taong bayan kay Vice President Inday Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulboron, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas. O mga idol, yung 32 million, kung yan magkaisa, pumunta sa EDSA, ay talaga tapos na ang laban ng mga bangag dyan. Di ba? Dapat magkaisa na ang taong bayan. Na matuluyan nang mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila butod, naranta na si bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr. Actually, you know, nailabas na yan dati, pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, nung in-interview natin, talagang bumabalik yan. At nagba-viral talaga at nakikita, you know, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga dapat, ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Diba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach. Diba? Vice President. Okay? Mga Supreme Court magistrates. Okay? Yung mga nasa COMELEC, sa Ombudsman. So, yan mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng impeach ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa presidente o sa vice president at sa iba pa. So laging sinasabi nila culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Wala. Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa Office of the approved by the Office of the President. It's not legal, it's not illegal. Legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng official katulad ng Vice President o ng President ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang natitirang araw sa December? Di ba? After ng 19, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yon dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So isa yon sa grounds na para maghain ka ng impeachment. Number 2, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon. Dapat nga, mga kababayan, ito si Marcos Jr. ang i-impeach. Di ba? Marami siyang nilabag. Nagkalat ng pulburon video. Bakit hindi nila binigyan ng pansin? Bakit ang Vice President walang ginagawang kasalanan? Bakit yan ang gusto nila i-impeach? Baka gusto nila magagalit ang taong bayan.
Di ba? Subukan nyo lang. Okay? Ng white t-shirt, ng Coca-Cola, sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang Ang batas. batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, GTAY ang kaparusahan na yan. Kung Dapat. meron ditong naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Pulburon. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So, yung impeachment na ito dapat kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dyan sa Kongreso dahil yung buwaka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalngal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay? Tignan na natin. Baka, okay? Okay ang audio natin? So yun lang mga kababayan ang ating reaksyon ngayon. Lagi natin subaybayan si Madam Maharlika sa kanyang programa ay ito ay para talaga sa masa, para sa ating bansang Pilipinas. May malasakit sa bayan at malasakit sa ating mga kababayan. Maraming salamat, mabuhay din lahat.